Narito naman po tayo sa programa Buhay OFW ngayong Bantay at Kasangga. Ito po si Terry Alpa. Siyempre po tayo po muling magkakasama-sama kasamang ating mga modernong bayani. Bagong lahat tayo po mapapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Ito po ay mainstream media na mapapakinggan niyo po sa local radio ng AM. Okay, hello po sa ating mga bossing dyan po sa DWWD at syempre sa ating mga technical side, hello po sa inyo, saludo po kami sa inyo at thank you so much po sa apat na sulok ng mundo ang ating pong mga miyembro ng Bantay Kasangga and of course Chairman Albert Ganson. Okay, hello po sa inyo. Ngayon pakilala na po natin ang ating matagal na pong kaibigan, panahon pa po ito ni Doc Robert Uy, namimiss na po namin siya, ang ating mabait na kaibigan from Ozone, Okay, siya po ay si Engineer Ray Katahay na isa pong faculty at unit head ng Social and Cultural Affairs Office at Volunteerism ng Romblon State University, Kajidyokan ba ito? Campus. Okay. At yes po. Yes, Sir Ray. Hello. Bati muna kayo sa ating followers. Yes po. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ni Ma'am Terry sa DWWD. Magandang araw po sa inyong lahat. Yes, at balita ko hindi ka na nag-OFW, ikaw ay umuwi na. Bago ang lahat alamin natin, kailan ba nagsimula na maging OFW si Brother Ray? Okay, nagsimula pa ako maging OFW noong 2004. Naging OFW ako sa Singapore hanggang 2018. So, 2018 po, nag-decide na ako na bumalik na sa Pilipinas para makasama yung pamilya ko. And then, doon sa 14 years ko na pag-stay sa Singapore ay medyo marami tayong mga naging karanasan, mga naging pagsubok na pinagdaanan doon sa bansang Singapore at kasama na rin doon sa mga isi-share ko sa inyo yung mga kwento ng iba't ibang OFW kasi yung sa akin kasi ay nasa land base po kasi ako pero umakit ako sa barko. So later po sa pag-uusap natin, maaari kong i-share sa inyo yung mga pagsubok din na kinakaharap ng mga seaman kasi mas naging close kasi ako sa mga seaman nung nandun ako sa Singapore dahil ang trabaho ko ay sa barko. Kaya lang, pagkatapos ko ng trabaho ay bumababa na ulit ako at umuwi dun sa bahay na tinitirahan. Yes. Okay bro Ray, ano ang trabaho mo nung nandun ka sa Singapore? Nung nasa Singapore po ako, ay sa akong specialist yung tawag nila sa amin, bali service engineer sa marine electronics and communications equipment. So, aside from service engineer, habang tumatagal po ay napapatunayan tayo dun sa company. So, may promotion din naman sila. So, naging radio surveyor tayo. Tapos, naging ECDIS trainer. At then, naging VDR surveyor din. So, at naging lead din tayo ng mga projects sa Indonesia at saka sa China. Wow, ang daming work. So, yung 14 years ka kamo sa Singapore, the same work and employer ka ba? Yes po, same work and employer. Wow, galing naman. May loyalty award ka niyan. Okay, nabanggit mo na umaakit ka ng barko, no? Pero hindi ka naman seaman. Umaakit ka lang doon para anong ginagawa mo? Doon po kasi, marami po kasing trabaho. So, isa sa mga naging trabaho ko doon is mag-repair ng mga electronic equipments and communication equipment na nandun sa barko. So, yung sa navigation, like for example, yung autopilot nila, isa communicate sa yung radar, ECDIS, yung mga radio communication equipment nila. So, kami po ang doon. As service engineer, ang trabaho namin doon ay mag-install, then mag-service at mag-commission at mag-service na rin kung sakali na magkaroon siya ng problema. Ayun. And aside from that po, may time naman aakit ako sa barko as radio surveyor. So as radio surveyor, I will be going to check all the navigation and communication equipment ng barko para payagan po sila makaalis.
Kasi once na dumaong yung barko sa Singapore o mag-dock sa Singapore waters, so aakyat po kami para i-check yung mga equipment nila kung working. Pag hindi po working yung susunod na equipment na required doon sa SS, ay hindi po makakapapayagang makalis ang barko. Unless merong may agreement between the pilot at sa Singapore government at saka doon sa may-ari ng barko na payagan yung barko, tapos meron lang mga konting modifications na gagawin. Ayun. So, minimake sure po namin na kahit na hindi dito, gumagawa kami ng paraan para magamit lang yung equipment nila for the next port na pupuntahan ng barko. Para at least safe pa rin yung mga kababayan natin. Yung mga lahi din na nagka-travel dun sa Wow. barko as well. Kakaiba yung trabaho mo, Then, bro. Kaya nga po ang tawag dun sa amin na specialist kasi bibihira lang po kasi yung mga tao na nakakaalam ng ganung trabaho. Oo nga. So, ang tawag sa amin ng mga taga-barko ay mga superintendent ay specialist kasi kahit saan, basta nasa barko, kahit ang equipment doon ay pwede namin tignan, pwede namin Ayun. i-check. So, ano ang nasyon ng iyong company? Ang company ko po is Singaporean. Yung boss ko ay Singaporean. Pero yung mga sinasampahan ko pong barko ay iba-ibang lahi po. Merong Europeans, merong mga ang Pilipinas kasi wala eh. So merong mga Indonesian, Malaysian. Ano to, mga iba-ibang lahi cargo? po. Cargo ship ba o iba-iba siya? Kadalasan po ay cargo at saka bunker. Meron ding chemical tankers na sinasampahan kami. So, kung total ko po lahat ng mga tentative lang ng mga barko na na nasampahan ko during those times na nag-OFW pa ako, siguro po mga 4,500 na barko plus. Wow! So, ganun karami yung na barko na iba't iba yung iba't ibang pangalan po ng barko. Yes. So, alam naman natin na ang Singapore napakagandang bansa, talagang open, di ba? So, ibig sabihin hindi ka ma-homesick. Yung bang family mo, dinala mo doon? Yes po. Nakapunta naman sila doon. Ayun, kasi Dinala ko sila para na-experience nila kung paano yung buhay sa ibang bansa. Oo. So, matagal mo rin sila nakasama sa Singapore o parang pinadalaw mo lang sila? Nag-experience na pagpupunta ko sila, naka-experience sila ng at least 1 month kasi yun ang yun ang pag pumatay ka kasi ng Singapore, allowed ka mag-stay doon for 30 days. Oo nga. So, minamaximize nilang 30 days na stay. So, pinapasyal-pasyal ko na Oo lang nga, sila. kasi ang ganda ng lugar talaga. So, habang ikaw ay nasa Singapore, sabi nga, ang ganda ng work mo 14 years ka doon? Yes. Yes. Okay. Siyempre, hindi naman palagi masaya. At least meron ka rin siguro mga pinagdaan ng pagsubok. Pwede bang maikwento mo sa amin yan? Sige, go ahead. Actually, mahirap. Akala kasi nila, pag OFW ka, maganda pakinggan, OFW versus Filipino worker. Pero, ang kaakibat kasi ng pangalang ng salitang OFW ay maraming pagsubok. May mapasak, may saya, may pasakit na mararanasan yung mga tao na nagiging mga kababayan natin. Kahit sa lahi siguro na nag-OFW. So unang-una, ang unang kalaban talaga nun, kasi nung umalis ako dito sa Pilipinas, nag-i-start pa lang yung technology ng internet. Yes! Yung mga computer na, Oo. yung mga computer na ginagamit ko na ay kulay green pa yung screen niya. So, pagdating ko doon sa, yung kung ay yung ka sa Singapore, tapos nagaganda ka dun sa lugar. Pero pag, yung unang tawag mo sa pamilya mo, hindi pa nga naghihilaw ay lumuluwa. Yes, so homesick. Naranasan ko rin yan. Wala pang mga video call. Tama, yun Wala ang kalaban. Teka pa rin naman sila. Maghito pa lang tumuturo na yung luwa mo. Kasi ibang kasing kalungkutan yung pag dinalaw ka talaga ng homesick. Ng homesickness. Ang hirap talaga. Homesickness. Talagang hirap niya talagang labanan unless na matutag ka. Kaya nga po, hindi ako nagkataka kung bakit may mga OFW rin tayo na kababayan na napipilitang umuwi ng
sa Pilipinas Oo. na hindi pa naman tapos yung kanila kontrata kasi nga mahirap labanan yung yung homesickness. Oo. Okay, tapos yun, nung medyo nakapag-adjust na po, ah, ang second naman na ma-experience ko yung discrimination. Of course, kami Mm. yung kauna-unahang dalawa kami. So kami yung kauna-unahang Filipino engineers na napunta doon sa company. So, Mm. ang tingin nila sa amin ay mababang Correct. klase ng service engineer. Kasi nga, wala pa naman kami napapatunayan. Ay, So, oo. naranasan ko rin yung bubuli ng mga kasama ko na ibang lahi. Kaya lang ako po kasi ay hindi ako sanay na magyabang kung anong alam, Yes. anong meron sa akin. So, habang binubuli nila po ako, nag-observe lang ako ng mga ginagawa nila. Kasi of course, I have to adjust. I have to see kung ano yung mga ginagawa nila. So, tahimik na ako nag-observe sa kanila. Tapos ginagawa nga akong utosan ng mga kasama ko rin na engineer din sila. Kasi akala nila, yun lang ang purpose mo dun sa company, utos-utosan nila. Then, talagang habang binubuli nila po ako, pinag-aaralan ko lahat, nagbabasa ko ng mga manuals, ng equipment, kasi nga bago talaga sa akin yung karamihan sa mga equipment ay bago. Mga high-tech. Bago sa akin, so I have to understand, to study muna kung ano ba yung operations nito, paano ginagawa. Until sa time na na-master ko yon. And then, meron akong meron isang Malaysian talaga na grabe yung sa akin eh. Yung tingin talaga ang baba talaga yung pinasakin ng Malaysian. Pag siya nag-repair, hindi niya pinapatingin sa akin. Oh. Tinatapos niya, pinapatingin. Kumbaga, doon ka, huwag ka Hindi dito. na, pinapalayo. So, naman ako pinapalayo talaga ako. Then one time, ito yung nangyari. Kasi siya yung, aside from doon sa Singapore nag-work, naka-assign din siya as parang siya yung pinaka-supervisor doon sa Indonesia, sa Batam. Kasi meron kami yung shipbuilding doon. Tapos nung sabi ng boss, sige, pwede bang pinasama pa ako sa kanya doon sa tao na ayaw mo makasama. Doon ako pinartner ng boss ko. Tapos nung ando na kami sa Indonesia, ayaw talaga niyang mag-share kung ano yung knowledge niya. So ako, aaral na lang ako ng sarili ko. Tapos dumating yung time na yung mag-turnover na kami ng bagong barko doon sa may-ari. Ang daming sira. Oo. Ang daming sira na equipment, new installation, pero ang daming sira ng equipment. So, ayaw naman yung patulong sa akin kung anong gagawin doon. After ng 1 month na kasama ko sila sa barko, bigla akong in-assign ng boss ngayon doon sa Indonesia. So, ako na yung pinaka-supervisor doon. So, hindi na siya. Yun siya yung naiwan na sa and doon siguro, hindi naman sa pagmamayabang, doon ako nakilala ng mas na-appreciate ng boss ko yung aking kasi po nung first project na binigay sa akin nung magto-turnover na sa may-ari, halos walang problema yung barko nung ito-turnover, walang repair, kasi pag may problema bago ang turnover, magastos kasi mag-request ka ng spare part. So, ang daming mas magagalan. So, nung time na yon, halos walang problema. Yung halos almost 100% na complete yung turnover ko na barko na na-test na lahat na wala talagang problema. So, yung mga kasama ko na lang na nagsabi sa akin na usap-usapan daw ako doon sa sales department. Bakit daw. Nasanay kasi sila na 50% to 60% ay repair bago mag-turnover doon sa barko. So, ba sila na walang repair? So, expected nila mag-record pa. Yan ang galing ng So, yun. Pinoy. So, nagkamali yung nag-underestimate sa'yo. Yun. Nagkamali siguro siya. So, from that time on po, naging paborito na ng boss yung mga Pilipino. Ayan, So, yes, mabuhay ang Pinoy. After that time, I was able to bring to Singapore yung mga colleagues ko rin dito sa Manila. Yes. So, medyo nagalit pa nga sa akin yung boss ko dati dito sa Pilipinas kasi
halos lahat ng tao niya ay napunta na doon sa Singapore. Yes. So, ang sa akin naman, gusto ko lang din makatulong doon sa mga kasama ko dati. So, kaya lang, yung iba napunta na doon sa kalaban naming company. Pero ang para sa akin, ang point ko naman doon is, kahit na magkalaban na kami ng company, at least natulungan ko sila na Oo, makapunta rito. tama yun. So, okay na rin. Yes. Nakakasama-sama kami So, doon. ibig sabihin, So, engineer, ikaw ang nagtayo ng ating bandila na para ang Pilipino ay hindi minamaliit. Alam dyan, magagaling ang Pinoy, ah. Okay. nakatulong po siguro yung Yeah. bandila ng Pilipinas. So, doon naman tayo, Kasi from that time, engineer, sa ano. po, Mm. sige po, from the time po kasi ay every time na may kailangan ng engineer sa company, ako nang tinatanong ng boss kung may referral Oo, daw ako. alam mo, ikaw na talaga. Hindi na yung Malaysian. Sabi nakapunta doon ng mga ano. Okay. Kasama. Ayan, si Engineer Ray, bukod sa ating pong kaalaman, hindi lang po siya mahusay na engineer. Magugulat kayo sapagkat siya po ay isa rin pong author ng isang libro. Hindi ko yan makakalimutan. Ito po yung OFW? Yung Kwentong OFW, tao po, di ba? Yes, ayun, nandito pa yung poster sa akin yan dito sa labas. Ayun, ang bata pa ni Engineer doon. No? Ayan, iyan naman ang tanungin natin si Engineer. Kasi nabasa ko yung mga story dyan eh. Ano ba ang naging inspirasyon mo para gumawa ka ng isang libro about kwento ng OFW? Opo, ang naging inspiration ko na naman po kung bakit nakabuha ko ng libro na kwentong OFW, tao po di makina, ay gusto kong gusto kong mabigyan ng mukha yung mga paghihirap ng mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Ma-share sa mga makakabasa yung mga sakripisyo na ginagawa nila na hindi nakikita ng kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. So, sa pamamagitan ng libro na ikwento ko doon, at parang hindi siya kapanipaniwala na nararanasan yon ng mga ibang OFW. Pero sa totoong buhay, nangyayari talaga yon na hindi talaga naiwasan na yung mga pagsubok, yung mga paghihirap na ng mga OFW ay totoong mga kwento yung tungkol sa mga ganong paghihirap nila. So, doon sa libro, doon ka nailagay din kung bakit ako nag-OFW. Kasi nga, habang lumalaki yung mga bata, yung mga anak ko, ay hindi na nagkakasya yung sahod. So, kailangan ng gumawa ng paraan para ma-secure naman yung future nila na magiging maganda naman yung future ng mga bata. So, yun, nag-decide ako mag-OFW dahil sa isang pangyayari ng isang gabi. Kasi pag nung sa Maynila pa po kasi ako nagtatrabaho, lagi ako nag-overtime. So, pag alis ko ng bahay, tulog yung mga bata. Pagdating ko naman, tulog na din sila kasi traffic from Manila to Cavite. Ay halos 2 to 3 hours yung biyahe ng mga time na yun. Tapos minsan, may pinakita sa akin drawing yung anak kong panganay. I think she was 5 years old lang yata nung kinder. So, pinakita niya sa akin yung picture. Tapos, andun yung family. Sabi niya, family daw yun. Tapos, andun yung mama nila. Tapos, andun silang dalawa. Tapos, wala ako. Tapos, sabi, bakit wala si daddy? Tapos, sumagot yung pangalawa. I think, 3 years old yata yung pangalawa o more than 2 years old. Sabi niya, sa office, sabi nung maliit. So, doon ako nagnilay-nilay. Sabi ko, yan pala ganun pala, wala pala ako sa picture ng family kasi nga sila lang ako nandun. Ako hindi kasi nakikita, hindi ako visible sa kanila. So akala nila yung family, sila lang ang kasama. So that made me decide na para naman mabigyan ko sila kasi kumbaga wala namang magulang ayan ang magulang na nakikita na may mga hinihingi yung bata tapos hindi mo maibigay. Yes, so siyempre, Yes, Engineer Ray. Ano bang year yun nung pumunta kami sa inyo nila Doc Robert na nag-launching ka ng book? Anong year ba yun? That was 2018 po. 2018, wow, ilang taon na nakaraan. Hindi nagbago si Engineer. Bilis na. Oo nga. Yung mga anak mo, nung time na yun, maliliit pa sila. Ngayon, ano na sila ngayon? Ngayon po, yung panganay ko po ay graduate na siya ng computer engineering.
nagtatrabaho siya. Tapos yung pangalawa naman po, Working nasa na. US, Wow! nakapag-asawa siya. Nakapag-asawa ng US na ano, May apo ka na. in- wala pa po. Ayaw pa. Okay. So ngayon, meron na lang tayong 8 minutes. So ngayon, nag-stay ka na sa Pilipinas for good. Mukhang maganda tong iyong work ngayon. Magbigay ka nga ng brief, ng iyong work, kung ano yan ngayon, dyan sa Romblon, ano bang klaseng work ngayon yan? Sige, go ahead. So, saan po doon? Ikaw ay isang faculty unit head ng Social and Cultural Affairs. So ano ba yung mga ginagawa mo doon? Ano tong mga cultural affairs na to? So, okay, so actually po, kaya ako napunta sa teaching kasi po, kasama po kasi yan sa bucket list ko na makapagturo. So, ito na lang yung unfulfilled na wala doon sa bucket list ko na dapat kong gawin. So, nag-try talaga ako na makapagturo para naman makompleto na yung aking bucket list. So, dito po as head ng unit head ng Social and Cultural Affairs, ako po yung in charge sa pagpapalaganap ng social and cultural sa cultural activities sa mga estudyante, dinidevelop ko ng kanilang mga talents without forgetting yung ating cultural heritage. So yun po ang lagi kong pinapaano sa kanila para hindi makalimutan ng mga susunod na henerasyon yung ating kultura. So yun ang ginagawa ko sa mga estudyante. Pero po akong mga activities and programs na nakalaan talaga para doon sa makapag-focus yung mga estudyante na mabigyan ng chance na maintindihan at maintindihan ang ating kultura. Para naman pwede nilang ipagpatuloy ng susunod na ikukwento naman nila sa kanilang susunod na henerasyon. At yung volunteerism naman po, isa unit na nagpo-provide po ng voluntary services. So, ang mga students ay tinitrain sila na gumawa ng mga voluntary works sa community para naman para makatulong sila at para sa ma-experience na nila kung paano ang yung nararamdaman ng mga tao na nakakatulong sa kapwa lalo sa mga nangangailangan talaga ng tulong po. Yes, ang galing talaga ni Engineer. Talaga laging nasa isip public service. So, yung si Ma'am, kumusta na siya? Siya ba ay nagwo-work pa rin? Hindi po. Nasa bahay po siya. So, yung aming bunso kasi ay graduating na rin naman. So, pagkatapos na pwede na niya akong samahan mag-relax dito sa probinsya. Yes, ang saya ng buhay. Ay, sabi ko sa kanya is bigyan din ng chance yung mga bata natin maging independent. Kasi siyempre hindi naman sa lahat ng oras ay nandito tayo sa mundo. Correct. So, mawawala tayo. So, dapat prepare din yung mga bata. Hindi pwede na laging nakaasa sa parents. Oo. Matanong ko lang, nung araw meron ka mga products. Hanggang ngayon ba meron ka pa nung mga ganon? Yung mga pang-health? Ay, wala na po. Since na nagka-pandemic po kasi Oo, tama. palabas ng mga tao. Kaya na sila, bumalik na sa Japan po, yung company. Oo, maganda rin yung products mong yun no? Yung in-introduce natin sa Ozone. Okay. So, bago tayo magpaalam, hingan muna kita ng mensahe, unang-una sa ating mga OFWs, ang iyong mensahe sa kanila, inspirational message, and then ang ating mga tunay na bayani, hingan din kita ng mensahe para sa ating mga sundalo. Go ahead. Okay, para po sa aking mga kababayang OFW na sa iba't ibang bansa mga kayo naroon ngayon, ang aking pong mensahe ko po sa inyo ay ang pagiging OFW ay isang pagkakataon na huwag nating sayangin. Ito ay pagkakataon na kung saan ay magbibigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga pamilya. So huwag po sanang gawin natin itong dahilan para sa halip na mapaginhawa natin ang ating pamilya, ay magkaroon tayo ng panibagong pamilya. So huwag po sanang ganun. Samantalahin po natin ang pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin na makapunta sa ibang bansa kasi hindi naman lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga pagtrabaho sa ibang bansa. So sana ay kung ano yung pangako na iniwan natin sa ating mga mahal sa buhay dito, so sana panindigan natin habang sa ibang bansa tayo.
para pag balik natin ulit, ay buo pa rin at masaya ang ating pamilya. Yes. So, marami pong mga OFW na marami akong nakilalang OFW, mga seaman na yung mga pamilya nila rito sa Pilipinas ay enjoy ng enjoy, shopping na shopping, pero hindi nila alam nung nakita ko yung mga pamilya nila doon sa yung mga asawa nila sa barko, ang mga ulam nila ay tuyo, kung ano-ano na lang, parang sa Pilipinas yan. So what I am trying to say po is hindi lahat ng nakikita natin na maganda sa OFW. Kasi sa OFW, maganda lang yung pinapakita. Pero yung sa likod ng kanilang kinikita ay ang grabing grabing sakripisyo na ang nakakaintindi lang din ay ang parehong OFW. Yes. Kapwa niyang OFW. Yes. Hindi naintindihan ng ibang tao hindi sila naging OFW. Pero sa mga kapareho ko naging OFW, alam nila yan kung ano yung hirap yung pinagdadaanan natin sa ibang bansa. Okay, ang iyon So, namang sana po mensahe sa ating mga sundalo. Sila ay ating mga bayani. Sige, go ahead. Para saan po? Ang ating Okay, ulit po, mga sundalo po, ang iyong mensahe, yung ating mga sundalo. Para sa ating mga sundalo, ako po ay umaasa na sana ay ang ating mga sinumpaang tungkulin sa bayan ay ating isabuhay. Pag po nating hayaan na masira ang ating bansa dahil lamang sa mga tao na may pansariling interes. Yes. So, ako po ay isa sa mga taong nalulungkot na nagkakaganito ang ating bansa. Pero sana po ay panindigan natin kung ano yung sinumpa ang tungkulin sa bayan na protektahan kaming mga mamamayan. Ayan. Okay, maraming salamat, Engineer Ray Katahe, at siyempre palakpakan natin dyan. Maraming salamat din, Thank you Terry, po. sa pag-invite namin. Okay. And po, pansamantala na po tayo magpapaalam. Maraming salamat at hindi ito yung una at huli ha. Next time, another naman tayo, episode. Okay, maraming salamat at muli po ay God bless po sa inyo. Easy lang ang buhay, wag po ma-stress. Meron pong mga plano si Lord sa ating bansa. Okay. Si Terry Alpa, maraming salamat po. God bless po, manalangin po tayo. Thank you.